So kapag ganito guys, yung given, actually, pwede mo to i-rewrite. Yung mga constant, pwede mo siya ilabas sa labas ng integral sign. So meron kang given ng integral ng 5 over x dx. So yung 5 natin pwede mo ilabas eh. Then magkakaroon ka ng 1 over x dx dito. Kasi pag multiply mo to guys, 5 pa rin, di ba? So ngayon ito kasing 1 over x natin, same na siya dito. So pwede na natin siya ma-integrate. So magkakaroon tayo ng 5, kakopy lang natin yung constant. 'Di ba yung 1 over x natin dx pag in-integrate natin magiging ln x. So magkakaroon tayo ng ln x. Then yung plus c natin. Yun. So ngayon, pag ganito yung given guys, pag binomial or may term ka sa denominator na hindi katulad nito, mag-usab tayo. So let u equals, so let u natin yung denominator natin na x plus 4. Then differentiate natin siya both side. So ibig sabihin yung u natin pag dinifferentiate natin magiging du. Then equals yung derivative ng x natin, di ba 1? So maglalagay lang tayo ng dx. Kasi 1 times dx is dx. Tapos yung constant magiging 0. So ibig sabihin itong mga term na to pwede natin to i-rewrite dito sa given. So galing dito magkakaroon tayo ng integral ng 1. Yung x plus 4 natin ginawa natin siyang u. Then yung dx ginawa natin du. Kasi yung dx equals du nga siya. So ngayon pwede mo na i-apply yung part na ganito. So pwede na natin i-integrate. So which means magkakaroon tayo ng ln u plus c. Diba? Ngayon ibabalik lang natin yung u as x plus 4. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng ln ng x plus 4 plus c. So ganun siya ginagawa. U sub. Gets? Yarn. Sagutin na natin. So remember guys, kung meron naman tayong given like integral ng 1 over 2x. So integral ng 1 over 2x dx. So kung yung ginawa natin dito kanina sa number 1, na nilalabas natin yung constant na 5 sa numerator kasi yun, di ba? So ito kung meron tayong 1 over 2 or 1 half, pwede natin yung ilabas. So i-rewrite natin to as 1 half ng integral 1 over x dx. Bakit? Kasi pag dinultiply mo ito guys, ganun pa rin, di ba? So 1 times 1 is 1, 2 times x 2x. So ngayon, parehas na sila. Yung 1 over x natin, di ba? That is ln x. So copy lang natin. Pag integrate natin to, magkakaroon tayo ng 1 half. Then yung 1x dx natin or integral ng 1 over x dx is magiging ln x plus c. Hindi natin apply ng property. Ano na yan? Gets na yun. So meron tayong given ng integral ng 3 over 3x minus 1 dx. So same process guys. Ang gagawin natin is magle-let u tayo dyan. So let u, so yung gagamitin natin u yung denominator na 3x minus 1. Then i-differentiate natin siya both side. So yung u magiging du siya. Then yung derivative ng 3x natin, that is 3. So maglalagay lang tayo ng dx. Then solve for dx, magdi-divide tayo both side ng 3. So ibig sabihin yung dx natin is equal sa du over 3. So ngayon pwede natin to i-rewrite. Galing dito magkakaroon tayo ng integral ng 3 over yung 3x minus 1 natin, ginawa natin siyang u. Then times natin yung dx which is d over 3.
So, pwede natin ma-simplify itong 3. So, maka-cancel yun. So, magiging integral na lang siya ng du over u. Or pwede rin siya sabihin na integral ng 1 over u du. Pares lang yun, guys. So, ngayon, pwede na natin siya ilagay sa formula natin na ito, diba? So, pag in-integrate natin tong 1 over u du natin, magkakaroon tayo ng ln ng u plus c. Wherein, yung u, babalik natin sa in terms of x. So, magkakaroon tayo ng ln, yung u is 3x minus 1. Then, plus c. Ito yung magiging sagot. Gets yun. Tugtog ko. So, meron tayong given na integral ng 2x over x squared plus 5 dx. So, same process, guys. U sub. So, magle-let u ulit ng x squared plus 5. Then, differentiate natin siya both side. So, magkakaroon tayo ng du para dito sa left. Then, derivative ng x squared, diba 2x? Then, dx. Kasi yung 5 constant, sa 0 yan. So, ngayon, divide lang natin both by 2x para ma-isolate yung dx. So, which means, yung du natin, ay yung dx, is magiging du over 2x. So, ngayon, galing sa given, pwede natin siya i-rewrite. So, pag ni-rewrite natin to, magkakaroon tayo ng integral ng 2x. Yung x squared plus 5 natin, ginawa natin siyang u. Wait lang, nagpa-blur. Then, times yung dx, which is du over 2x. Yan. So, maka-cancel yung 2x sa numerator tsaka denominator. So, ibig sabihin, magiging integral na lang siya ng du over u. Or, pwede natin sabihin ulit na magkakaroon na lang tayo ng 1 over u du. Naparehas na lang siya dito, guys, sa 1 over x natin. Dx. So, ngayon, alam naman natin na pag in-integrate natin to, is magiging ln u siya plus c. Then, balik lang natin yung u as x squared plus 5. So, magkakaroon tayo ng ln ng x squared plus 5 plus c.